Ngayong araw, nagluto ako ng dardarubo for lunch. Hi guys, it's May, your small content creator from Alicia. So ngayon, samahan nyo akong magluto ng isang lutong baka hindi familiar sa lahat. Ang tinatawag naming dardarubo. So tara, actually, habang ginagawa ko to, naisip ko rin na baka may mga nanonood ngayon na familiar sa dardarubo. Pero baka may iba rin na ngayon palang narinig yung pangalan na to. So share ko lang sa inyo kung ano nga ba yung dardarubo na nakasanayan sa amin. Ang dardarubo ay parang adobo na ginawang dinuguan. Kaya kung titignan nyo siya, mapapansin nyo na parang adobo yung base. Pero yung sauce niya mas dark at mas rich dahil sa dugo. Kaya minsan kapag first time mong makakita nito, mapapaisip ka talaga kung adobo ba siya o dinuguan. Ang interesting din talaga sa mga ganitong lutong bahay. Hindi naman lahat ng lugar pare-pareho ang tawag. Minsan same or almost the same yung luto. Pero iba yung pangalan. Depende sa lugar o kung paano ito nakasanayan ng pamilya. May mga taong may sariling paraan ng pagtimpla, sariling ingredients at sariling style ng pagluluto. Kaya hindi rin natin masasabi na iisa lang ang tamang paraan para gawin ito. Ang mahalaga, ito ang version na nakasanayan natin at na-enjoy natin. And finally, heto na ang dardarubo natin. Ayan, ready na siya for lunch. Parang adobo, pero may pagka-dinuguan. Kaya talagang masarap siya, lalo na kapag bagong saing yung kanin. Yung sauce talaga yung gusto ko dito. Kasi malasa at rich yung flavor. So ayan guys, yun ang dardarubo na nakasanayan namin dito isang sa lutong bahay na parang combination ng adobo at tinuguan style na luto. Ngayon naman, kung mahilig ka sa ganitong lutong bahay, comment dardarubo para alam kong hindi lang ako ang nagutom dito.